Tawagin niyo na lang po akong Lino. Night shift assistant sa morgue ng isang lumang ospital sa Maynila. Sanay na ako sa katahimikan, sa amoy ng formalin, at sa malamig na hangin na parang laging may nakalutang na hindi mo nakikita. Pero kahit ganon, may gabing hindi ko malilimutan. Yung tipong kahit ilang taon na ang lumipas, bumabalik pa rin sa isip ko. Bumabalik pa rin sa akin sa tuwing dumidilim. 12:00 na ng gabi nang dumating ang isang bangkay. Lalaki. Nasa 40s. Natagpo ang walang buhay sa isang apartment. Tahimik ang buong morgue ng oras na yon. Ako lang mag-isa. Kasi nagpa-check up ang partner ko sa ship at hindi na nakabalik. Habang tinutulungan kong ilipat ang katawan sa stainless table, biglang nag-flicker ang ilaw. Akala ko sira lang ang bumbilya. Pero nang umilaw ulit, parang gumalaw ang kamay ng bangkay. Hindi ko pinansin. Alam ko sa sarili ko na minsan may post-mortem reflexes. Normal lang daw, sabi ng mga doktor. Pero habang nililinis ko ang katawan, may humaplos sa akin. Hindi hangin, hindi lamig. Para siyang malamig na daliri. Pagtingin ko, walang tao. Pero ang bangkay, nakalitaw na ang damit. Parang may kumalabit dito mula sa loob. Sinabi ko sa sarili ko, "Huwag kang paranoid, Lino. Trabaho lang to." Pero may mabigat na pakiramdam sa paligid. Parang may nakatingin sa likod ko. Nang isinara ko ang metal drawer kung saan ko ilalagay ang mga gamit, sumara ito ng malakas. Halos sabay sa pag-uga ng lamesa kung saan nakahiga ang katawan. Parang may tumutulak. Hindi ko na napigilan. Napabulong ako. "Kuya, patay ka na. Huwag mo na kaming gulatin." Pero doon nag-umpisa ang impyerno ng gabing yun. Habang nilalagay ko ang bangkay sa cold chamber, biglang nag-brown out. Lahat ng ilaw sabay-sabay na namatay. At ang tanging maririnig mo lang ay ang lumang tunog ng orasan sa pader. Binuksan ko ang flashlight ng phone ko. Pagharap ko sa chamber, bukas ang pinto. Sa liwanag ng phone, nakita kong wala na ang katawan. Nawala. Isang bangkay na dapat ay mabigat, pero wala na. Kuya? Nauutal kong tanong, kahit alam kong walang sasagot. Narinig ko ang isang dragging sound sa koridor. Mabagal, umahagod. Parang may tinutulak na mabigat o parang may humihila ng paa. Sinundan ko ng konti ang tunog, pero nang sumilip ako sa hallway, wala naman. Tahimik, masyadong tahimik. Pagbalik ko sa morgue, nasa sahig na ang bangkay. Nakapwesto ng upo, nakatalikod sa akin. Parang isang taong iniwan sa gitna ng silid. Dahan-dahan itong tumagilid, parang babaling ng ulo. Pero walang ulo na gumalaw. Ang buong katawan mismo ang dahan-dahang umikot. Hanggang nakaharap na ito sa akin. Tila nakayuko pero nakapwesto na parang handang gumapang. Nang umilaw ulit ang mga fluorescent lights, mas malinaw ko siyang nakita. May bakas ng galaw sa sahig. Parang may kamay na gumagapang mula sa chamber papunta sa gitna. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Nang biglang bumangon ang katawan. Walang tunog, walang pag-uga. Basta biglang nakatayo. Tumingin sa direksyon ko. Pero walang mata. Wala namang buhay pero ramdam ko na alam niyang nandun ako. Tumakbo ako palabas ng morgue. Halos mabitawan ang phone.
Pagbukas ko ng pinto, may malamig na boses na bumulong sa tenga ko. "Huwag mo akong isarado ulit." Hindi ko na nilingon. Tumakbo ako hanggang ER. Doon ako bumagsak, hingal na hingal, nanginginig. Kinabukasan, binalikan namin ng security at isa pang staff ang morgue. Hindi ko sinabi ang buong nangyari. Makasabihan akong nasisiraan. Pero nang buksan namin ang cold chamber, naroon ang katawan. Maayos, parang wala nangyari. Ang nakakatakot, nasa sahig pa rin ang marka. May bakas na parang gumapang. Hindi nila maipaliwanag kung ano yon. Pero simula noon, Sir Dave, tuwing papasok ako sa ship, ramdam ko pa rin yung hangin ng malamig na bulong. At sa tuwing isasara ko ang chamber ng isang bagong bangkay, hindi ko maiwasang magdasal ng mahina. Kung may galit ka, huwag mo akong idamay. Pero minsan, kapag 3 AM at nag-iisa ako, naririnig ko pa rin ang tunog ng orasan at marahang paggalaw ng metal drawer kahit walang hangin sa loob. At minsan, parang may boses na bulong mula sa pinakang sulok ng morgue. Ayaw ko pang humiga. Ako si Junel, janitor sa ospital. Ilang taon na rin ako dito, kaya sanay na ako sa mga duty sa gabi. Pati na sa paglilinis sa morgue. Pero iba ang nangyari noong gabing yun. Hindi yun basta ingay o kaluskos. Yun ang unang beses na nakasalubong ko ang isang taong matagal nang patay, pero ayaw pa rin umalis. 12:00 na ng gabi. Halos wala ng tao sa hallway. Ako na ang naka-assign na magbaba ng mga clinical waste at maglinis ng sahig sa bandang morgue. Tahimik lang, malamig, pero normal naman ang lahat. Habang nagmamap ako, dumaan ang isang nurse na kilala ko. Junel, kung may marinig kang parang nagagalit o sumisigaw, huwag ka nalang mabibigla ha. Dati kasi, dito naka-duty si Dr. Vergara. Si Dr. Vergara, isa sa pinakamasungit na surgeon sa ospital. Ilang beses ko na siyang nakitang sinagawan ang staff, lalo na pagpagod siya o may nagkamali. Namatay siya, 3 buwan na ang nakararaan. Cardiac arrest habang nasa emergency operation. Hindi na umabot. At ang balita, dito rin dinala ang katawan niya sa mismong morgue na nililinis ko ngayon. Pinilit kong hindi makinig sa kwento. Trabaho lang to, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal ang gabi, unti-unti nang lumalakas ang pakiramdam kong may kasama ko kahit wala naman dapat tao sa paligid. 1:00 na halos, nasa loob ako ng morgue. Pinupunasan ng stainless tables. Bigla ko narinig ang tunog ng sapatos na leather sa hallway. Yung mabigat at mabilis na lakad. Precisely kung paano maglakad si Dr. Vergara. Papalapit. Akala ko nurse o security guard. Pero nang sumilip ako sa pintuan, walang tao. Nagpatuloy ako sa paglilinis. Pero ilang segundo pa lang, may biglang malakas na kalabog mula sa likod ko. Parang may sumipa sa metal drawer ng mga gamit. Paglingon ko, sarado naman lahat. Tapos narinig ko isang mahinang boses, pero galit. Sino ka para hawakan yung mesa ko? Napatigil ako. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Pero nang gumalaw ang isa sa mga ilaw sa kisame, doon nagsimulang manindig ang balahibo ko. Lumapit ako sa table na nililinisan ko.
Pero bago ko pa ito malapitan, may tumama sa likod ng map ko. Isang malakas na hampas, parang tinulak o tinapik. Napatigil ako sa kinatatayuan ko at doon ko siya nakita. Sa salamin sa kabilang dingding, hindi sa harapan ko, pero sa refleksyon ko, isang lalaking naka-white coat, nakayuko, nakatingin sa akin mula sa likod. Maputla, lumubog ang mata, parang pagod na pagod, pero yung galit sa mukha niya, hindi nagbago. Si Dr. Vergara. At nagsalita ulit. Hindi mo ginagawa ng tama. Biglang bumagsak ang lahat ng surgical tools sa mesa sa harap ko. Sabay-sabay, parang may tumulak mula sa ilalim. Hindi na ako nag-isip. Sinubukan kong tumakbo palabas. Pero paghawak ko ng pinto, sumara ito ng malakas sa mukha ko. Para bang may humarang. Kasunod nun, naramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Hindi ko na kinaya. Napasigaw ako. Pagkatapos ko sumigaw, nawala ang bigat sa balikat ko. Pagdating ng mga guard na nakarinig ng sigaw ko, pagbukas nila ng pinto, nakaupo na lang ako sa sahig, nanginginig. At ang mga gamit, nagkalat sa loob ng morgue. Kinabukasan, nakausap ko ang isang senior nurse. Tahimik siyang nagkwento. Alam mo ba, Jonel, bago mamatay si Dr. Vergara, may sinasabi siyang paulit-ulit. Sabi niya daw, walang marunong dito. Ako lang. Ako lang. At matapos yun, hindi na nila ako pinababa mag-isa sa morgue tuwing gabi. Magandang araw, Sir Dave. Itago mo na lang ako sa pangalang Daryl. 11:00 ng linggo yon. Ako lang ang naka-duty sa morgue. Tahimik lang sana. Yung tipong maririnig mo, pati patak ng tubig sa lababo. Pero iba yung pakiramdam ko nung gabing yon. Para bang may nakatingin mula sa sulok ng kwarto, kahit alam mong walang tao. Kakatapos ko lang iayos ang isang katawan, lalaking nasa late 40s. Biglang binawian sa kalsada. Habang tinatakpan ko siya ng puting kumot, bigla akong nakarinig ng mahina pero klarong kaluskos sa gilid. Yung tunog na parang may gumagalaw na bakal. Hindi ko pinansin noong una. Normal naman minsan na may sumasabit o maingay sa cabinet. Pero ilang segundo lang, may kumalampag na parang may pumalo sa metal table sa likod ko. Hindi yung basta tunog-tunog na may lakas. Parang may galit. Napaikot ako. Sino yan? Sabi ko, kahit alam kong wala naman talagang papasok sa gantong oras. Pumasok sa isip ko, baka isa lang sa mga utility o guard. Pero walang sumagot, walang kahit anong hakbang. Lumapit ako sa direksyon ng tunog. Habang papalapit ako, biglang umandar ng kaunti ang isa sa mga rolling stretcher. Yung parang may tumulak. Hindi mabilis, but enough para mapaatras ako. Kinabahan na ako. Hindi normal yun. Alam ko kung gaano kabigat yung stretcher. Hindi basta gagalaw ng mag-isa. Tinignan ko yung paligid. Hawak yung flashlight ko. Tapos unti-unti kong sinilip yung ilalim. Wala naman. Pero habang nakayuko ako, biglang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Yung parang humihinga sa leeg mo. Napalunok ako. Pag-angat ko ng tingin, doon ko napansin yung katawan na tinakpan ko kanina. Nakabuka na ulit ang kumot sa bandang ulo.
Hindi ko ginagalaw yun. Ako mismo ang nagsara at inayos ko kanina. Pero ngayon, nakalilis ulit. At parang may gumalaw sa ilalim. Hindi ko alam kung nagkamali lang ako ng nakita o ayaw ko talagang paniwalaan yung sarili ko. Pero sigurado ako na gumalaw yung kumot kahit sandali lang. Kahit mahina, para bang may bumubukol sa ilalim na dahan-dahang umaangat. Hindi ako makakilos at sa gitna ng katahimikan, may bumulong sa likod ko. Isang salita lang pero malinaw. Daryl. Pagkatapos kong marinig yung bulong, parang nanigas ang lahat ng laman ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Pero hindi pa man ako nakakagalaw, biglang gumalaw ng mas malakas ang kumot sa ibabaw ng bangkay. Yung parang may pilit na bumabangon. Dahan-dahang umangat ang ulo sa ilalim ng kumot. Kita ko yung outline, yung hugis ng muka at yung parang paghigop ng hangin ng isang bagay na hindi dapat humihinga. Napaatras ako, halos madulas, pero hindi ko maalis ang tingin ko. Tapos biglang bumagsak ang kumot sa gilid at doon ko nakita, hindi buong muka, hindi buong katawan pero yung mata. Isang dilat na mata at ang mas masama, nakatingin sa akin. Hindi pwede to, hindi pwede to. Bulong ko habang umaatras papunta sa pinto. Pero bago pa ako makalapit, umikit yung mata. Tapos biglang bumukas ulit. Pero ngayon, pula na. Kasunod nun, may malakas na tunog ng humahampas na metal. Parang lahat ng cabinet, sabay-sabay na bumubukas. Nagsimula nang mag-iba ang hangin sa loob. Parang biglang bumigat. Parang may kasama na ako sa kwartong hindi ko nakikita. Nang maramdaman kong tumataas ang temperatura sa batok ko, napalingon ako at doon ko nakita, hindi yung bangkay ang tumayo. Hindi rin siya gumalaw ulit. Pero may itim na anino sa likod ko, nakatungo. Parang nakabitin lang sa ere. Walang muka, walang anyo pero ang lapit niya, 1 pulgada lang mula sa balikat ko. Hindi na ako nag-isip. Binuksan kong mabilis ang pinto at tumakbo palabas ng morgue. Sobra akong nanginig. Hindi ko na maalala kung sumigaw ba ako o hindi. Basta ang alam ko, tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Kinabukasan, habang nagro-rotate ang mga staff, tinanong ko kung may kakaibang nangyari. May sinabi sila na hindi ko alam kung ikakagaan ng loob ko o ikakatakot ko lalo. Daryl, yung lalaking hawak mo kagabi, bago mamatay, paulit-ulit daw siyang nagbabanggit ng isang pangalan. Hindi raw nila makuha ng malinaw. Pero parang Daryl din ang sinasabi. Matapos yun, Sir Dave, hindi na ako bumalik ng night shift at lumipat na ako ng trabaho. Hindi ko talaga alam kung bakit ako pumayag na mag-overtime nung gabing yon. Ang usapan lang sana ay hanggang 10 PM ako. Pero dahil walang papalit at may biglaang dumating na DOA mula sa aksidente, ako ang naatasang tumulong mag-ayos at magbaba ng katawan papunta sa morgue. Tahimik ang hallway pagbandang 11 PM. Yung tipong kahit anong yapak mo, parang lumulutang lang sa sahig dahil sobrang linis at sobrang tahimik ng paligid. Rinig ko lang yung tunog ng fluorescent light sa kisame at paminsan-minsang pagbagsak ng tubig mula sa sirang gripo sa CR. Pagbaba ko sa morgue,
ramdam ko agad ang malamig na hangin. Hindi ito normal na malamig. Iba yung tama, parang kumakapit sa buto. Isa-isang naka-line up ang mga stainless na cabinet sa kanan. Sa kaliwa naman, nakabukas ang isang fluorescent lamp na pundi ang kalahati, kaya kinakagat-kagat ng dilim ang buong kwarto. Habang inaayos ko yung papeles, napansin kong may isa sa mga cabinet na nakabukas ng bahagya. Hindi ko naman yun binuksan kanina at siguradong sinara yun ng naka-duty bago ako bumaba. Noong nilapitan ko, hindi naman nakausli ang tray ng bangkay. Wala ring laman. Pero ang weird, may tumutulong tubig sa sahig. Parang pagtulo mula sa malamig na metal. Wala naman dapat tunog pero rinig ko ang tunog sa tiles. Tapos habang binababa ko yung form ng DOA, bigla akong narinig yung parang pag-slide ng metal tray mula sa bandang dulo ng morgue. Hindi maingay, hindi rin mabigat, pero siguradong sigurado akong gumalaw. Akala ko may kasamang staff na pumasok kaya sumilip ako sa pinto. Pero ako lang mag-isa. Maging yung CCTV light sa taas, kumikislap-kislap, para nagkaka-glitch. Bumalik ako sa loob at doon ko napansin yung tray sa pinakadulo, nakalabas na mga 6 na pulgada. Ang problema, walang bangkay doon kanina. Empty slot yun. Walang laman. Walang dahilan para gumalaw. Dahan-dahan akong lumapit. Sinubukang hindi magpanik. Pero habang papalapit ako, bigla namang tumigil ang tunog ng ilaw sa kisame. Pumitik. Sumunod ay isang mahina pero malinaw na hingal. Hindi galing sa akin. Hindi galing sa labas. Nasa mismong direksyon ng bukas na tray. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko na dapat nakita pa. Akala ko imagination ko lang yung hingal pero hindi. Mas lumalakas, mas lumalapit. Parang may tao sa loob ng tray na dapat walang laman. Nakatayo ako sa harap nito. Hawak pa rin yung clipboard. Nanginginig na yung grip ko. Kahit anong pilit ko, hindi ko maigalaw yung mga paa ko. Tapos biglang kumalansing ang metal mula sa loob. Hindi yung parang may nahulog, yung parang may gumagapang. Narinig ko yung pinong kaluskos. Parang may mga kuko na dumadapli sa stainless. Mabagal, madiin, parang sinasadya. Diyos ko, bulong ko pero wala namang makakarinig. Dahan-dahang umangat yung pinakang dulo ng tray. Konting-konti lang, pero sapat para makita kong gumagalaw ito mula sa loob. Hindi ito umaabot sa level ng mata ko, pero sapat para malaman kong may hindi dapat gumagalaw na gumagalaw. Tapos, may tumama na malamig na kamay sa ilalim ng tray. Oo, kamay. Maputla, manipis. Parang sa bangkay na matagal ng malamig pero biglang nagkaroon ng lakas. Dumulas ang 5 daliri, dumikit sa gilid at sinubukang itulak palabas ang sarili. Hindi ko na alam kung takot o lamig ang nangingibabaw, pero tumakbo ko papunta sa pinto. Pag-abot ko, biglang lumamig palalo yung paligid. Yung pinto, hindi bumubukas. Pero para bang may humahawak sa likod ko, para bang may nakatingin. Narinig ko ang isang mahinang bulong. Huwag kang umalis. Hindi yun boses ng tao. Hindi rin boses na galing sa harap ko. Nanggaling yun sa ilalim ng tray. Nang napuwersa ko ring buksan ng pinto,
Sabay buga ng mainit na hangin mula sa hallway. Parang kumawala ang dibdib ko. Tumakbo ko paakyat. Hindi ko na binalikan ang clipboard. Hindi ko na sinara ang pinto. Pagdating ko sa hallway, napaluhod ako sa pagod at takot. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Pero isa lang ang sigurado. Hindi yun normal. At hindi yun imahinasyon. Nang dumating yung naka-assign na kasama ko, 12:00 pasado, nagtaka siya bakit bukas ang morgue, bakit nakabukas yung isang tray at bakit parang may bakas ng kamay sa gilid ng metal. May bakas, may mahabang gasgas at tubig na parang pawis ng malamig na balat. Kinabukasan, nagpa-review ako ng CCTV sa morgue. Pero ang sabi ng IT, "Sir, nag-glitch po yung camera simula 11:40 hanggang 12:10 AM. Walang na-save, parang nag-wipe out lahat." Yung tray na gumalaw, tinignan nila. May mga gasgas nga, parang scratch mark ng kamay. Pero yung dapat na dowa na ibinaba namin nung gabing yon, hindi natuloy. Dinala sa ibang ospital kasi may pending investigation pa raw. Walang laman dapat ang morgue, pero may gumising, may gumalaw. At hanggang ngayon kapag dumadaan ako doon tuwing night shift, naririnig ko pa rin yung minsang tunog ng tumutulong tubig. Kahit tuyo naman yung buong sahig. Hindi ko na rin hinahawakan yung huling tray sa dulo. Lagi ko na lang iniisip, kung walang bangkay, kanino yung kamay na yon? Sa bahaging Kogyo, papuntang Boso-Boso, madilim, malamig, at parang may sariling buhay pag 10 oras ng gabi. At minsan, may mga nakikita kang hindi mo dapat makita. Ako nga pala si Johnson. At ito ang kwento ko. Gabi yun, 11:30 PM. Pagod ako galing trabaho. Nagmotor ako pa uwi, solo. Iniisip ko, mabilis lang dahil walang traffic. Pero paglampas ko ng Kogyo paakyat, biglang sumalubong ang makapal na pag. Yung tipong halos sinisip-sip yung ilaw ng motor ko. Para bang nagmamaneho sa loob ng ulap. Tahimik yung kalsada, sobrang tahimik. Kahit makina ng motor, parang humihina yung tunog dahil sa kapal ng hangin. Tapos, habang umaandar ako, napansin ko yung pakiramdam na parang may nakasabay sa hangin. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero parang may gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Hanggang sa nakita ko siya. Mga 20 metro sa unahan. May babaeng nakaputi, nakatalikod, nakatayo sa mismong gilid ng highway. Hindi siya naglalakad, hindi siya nag-aalangan sa kalsada. Nakatingin lang siya sa kabilang bahagi kung saan sobrang dilim. Hindi ko agad binagalan, pero habang papalapit ako, nakita kong wala siyang anino. Kahit tinatamaan siya ng ilaw ng headlight ko, wala. Nilampasan ko siya. Dahan-dahan pero naka-steady pa rin. Ayokong magpahalata na natatakot ako. Pero pagdaan ko sa mismong tapat niya, doon bumagsak lahat ng kaba sa dibdib ko. Nakaangat sa lupa yung paa niya. Hindi ko alam kung paano ko napansin pero klaro. Nakalutang siya. Hindi malayo pero sapat para masabi kong hindi normal. Nang malagpasan ko siya ng 2 segundo, biglang may sobrang lamig na dumampi sa balat ko. Yung tipong parang may kamay na malamig, dumikit at tumawak saglit. At doon ko narinig, mahina, pabulong, nanginginig sa mismong likod ko. Kahit naka-helmet ako. Johnson, huwag mo akong iwan.
Sir Dave, as in, nanigas yung buong katawan ko. Paano niya alam yung pangalan ko? Doon ako napapitik sa throttle. Tinodo ko kahit halos wala akong makita sa pag. Nararamdaman ko na lang yung hangin sa gilid, yung ugong ng makina, yung kaba na parang sasabog. Pero habang tumatakbo yung motor ko, hindi ko matiis tumingin sa side mirror. At ayun siya, isang mahabang puting hugis. Hindi tumatakbo, hindi naglalakad. Lumulutang at sinusundan ako. Hindi siya lumalapit pero hindi rin lumalayo. Parang nakatali lang siya sa akin. Isang pulgada sa pagitan pero hindi bumibitaw. Nang makarating ako sa part na may street light, doon lang siya nawala. Parang naglaho. Huminto ako sa gilid. Hingal na hingal. Nanginginig yung kamay ko kahit nakaglabs ako. Iniisip ko tapos na. Iniisip ko safe na. Pero pagtingin ko sa side mirror, sa likod ko, sa gitna ng fog, may 5 metro lang ang layo. Nakatayo ulit yung babae. Hindi gumagalaw. At ngayon, nakatingin na siya. Diretso sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw. Pero ramdam ko agad yung presensyang hindi dapat naroon. Yung tipo na kahit hindi gumagalaw, alam mong nakatingin siya ng diretso sa'yo. Pilit kong ikinalma ang sarili ko. Gusto ko nang umandar ulit pero nanginginig pa yung kamay ko. Ang weird kasi, walang ingay ang paligid, walang hangin, walang ibang sasakyan, walang kahit ano. Parang ako lang at siya lang ang tao sa buong highway. Tumingin ako ulit sa side mirror at doon ko unang napansin ang una niyang galaw. Umusad siya ng isang hakbang, pero hindi normal na hakbang. Lumulutang siya papalapit, pero hindi gumagalaw yung damit niya. Lalong lumamig yung loob ng helmet ko. Narinig ko yung sarili kong humihinga kahit nakasara ang visor. Pagpasok ng ilang segundo, umusad siya ulit. Mas mabilis, mas malapit. Doon ko sinubukang i-start ang motor. Pero habang pinipihit ko yung susi, bigla akong narinig sa likod ko, "Johnson, bakit mo ko iniwan?" Para akong sinampal ng sobrang lamig. Halos tumilapon ako sa takot. Napastart ko rin yung motor at agad akong umarangkada. Pero pagtingin ko sa side mirror habang tumatakbo yung motor, nasa likod ko pa rin siya at hindi na siya lumulutang ng dahan-dahan. Ngayon, parang nasa tabi na mismo ng motor. Nakasabay sa bilis kahit sobrang bilis ko na. Naririnig ko pa yung boses niyang paulit-ulit pero pabulong. "Huwag kang tumakbo, Johnson. Huwag mo akong iwan ulit." Umabot ako sa parte ng kalsada na may mahabang kurbada. Kinuha ko ng mabilis. Halos lumihis yung gulong. Pero pag straight ko, nawala siya. Wala sa gilid, wala sa likod. Uminto ulit ako sa gilid dahil nanginginig yung buong katawan ko. Gusto kong umiyak sa sobrang takot at pagod. Nakahawak ako sa motor. Pilit ko inaayos yung paghinga ko. Tapos, sumilip ako sa side mirror. Isang huling beses. At doon ko nakita ang huling bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. Sa likod ko, sa loob ng fog, may nakita akong mukha sa side mirror. Maputla, may dugo ang mata at nakangiti at doon siya bumulong ulit. "Hindi ka pa tapos sa akin, Johnson." Pero pinatakbo ko na ang motor pa uwi nang hindi na lumilingon. Hindi na ako huminto. Pagdating ko sa bahay, halos maiyak ako. Pero ramdam ko, may nakasunod hanggang pinto. Hindi ko lang nakita. Kinabukasan, hindi ako lumabas. Hindi ako nakapagtrabaho. Hindi ako makatulog.
Pag pumipikit ako, naririnig ko yung boses, yung paghinga, yung pagbulong ng Johnson. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Rafael at hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Bandang 12 AM, pauwi ako galing trabaho, mag-isa sa motor. Tahimik ang highway. Puro pag at malamig na hangin na parang kumakapit sa balat. Habang umaandar ako ng dahan-dahan, napansin ko agad yung kakaibang tensyon sa paligid. Yung tipong kahit nakabukas ang ilaw ng motor ko, parang may mga anino sa gilid na sumusunod sa bawat galaw ko. Biglang narinig ko yung mahina, malinaw na busina mula sa gilid ng kalsada. Akala ko may paparating na sasakyan, kaya medyo tumabi ako. Pero walang dumaan, walang ilaw, walang motor, walang jeep. Wala. Nilampasan ko yon. Pilit pinakalma ang sarili. Ilang segundo lang, narinig ko ulit. Ngayon, malakas at matinis. Parang busina na tumunog sa mismong likod ng motor ko. Halos nag-freeze ako sa sobrang gulat. Tumigil ako sa gilid at pinikit ang mata. Pilit iniisip kung gising ako o panaginip lang. Nang nagmulat ako, nakita ko ang silhueta ng isang jeep. Itim, walang ilaw, nakatigil sa gilid ng highway. Parang nakahinto lang sa dilim. Walang tao sa loob, walang driver, walang pasahero. Pero ang pinakang nakakatakot, nakatutok ang harap ng jeepney diretso sa akin. Parang nag-aabang. Parang namarkahan ako. Ramdam ko ang pag-init ng dugo ko at lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tumingin ako sa paligid. Katahimikan. Malamig na hangin. Wala. Wala talagang tao. Pero narinig ko pa rin ang tunog ng makina. Parang umiikot sa kalsada. Yung uri ng tunog na maririnig mo sa loob ng katawan. Gusto ko nang iwasan, kaya sinubukan kong lumiko sa gilid. Pero parang may invisible force na humihila sa akin papunta sa jeepney. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam mo sa balat mo. Parang bawat galaw mo, sinusundan. Bawat tibok ng puso mo, alam nila. Lumapit ako ng konti at doon naramdaman ko yung unang lamig na hindi normal. Hindi lang malamig. Parang may malamig na kamay na umawak sa balikat ko. Marahan pero matindi. Parang sinisigurado nilang hindi ako makakawala. At saka ako narinig yung mahina, parang pabulong. Halatang nagmumula sa loob ng jeepney. Rafael, dito ka na lang. Nanigas ako, halos mawala ng malay. Ramdam ko yung kakaibang pressure sa dibdib ko. Yung pakiramdam na kahit tumakbo ako, hindi ako makakatakas. Hindi ko maintindihan kung paano nila alam ang pangalan ko. Malinaw ang boses. Pagkatapos ng pagbulong, kinabahan ako ng sobra. Pinilit kong umandar. Tinodo ko ang throttle ng motor kahit halos wala akong makita sa kapal ng pag. Pero kahit tumatakbo ko ng halos lampas 60, naririnig ko pa rin ang tunog ng jeepney. Malakas, sumusunod, parang umaaligid sa paligid ko. Sinusundan ng bawat galaw ko. Tumingin ako sa side mirror. Naandoon siya, ang jeepney. Itim, walang ilaw pero wala ring tao. At parang dumudulas sa kalsada. Sinusundan ang bawat liko ng motor ko. Habang tumatakbo ako, biglang may naramdaman akong malakas na hangin sa gilid. Halatang nagmumula sa loob ng jeepney. Ang pakiramdam parang may nakasakay na malamig na anino.
nakahawak sa balikat ko. Hindi ko maiwasang sumigaw sa takot, pero wala akong lakas para tumigil o bumaba dahil sa takot. Sa isang madilim na kurbada, naramdaman kong bumangga sa hangin ang motor ko, parang may humarang sa daan. Tumigil ako sa gilid, nanginginig, pero kahit huminto ako, naririnig ko pa rin ang tunog ng makina, parang nagbubulungan sa dilim. Hindi ko alam kung panaginip ito o totoo. Ramdam ko ang presensya, malakas. Sinusubukang hilahin ako papunta sa jeepney. Tumingin ako sa gilid ng pag. Madilim, walang tao. Pero sa side mirror, naandun ulit siya. Mas malapit na, nakatingin sa akin. Tapos, meron ng mga anino, sobrang dami. At ramdam kong nakatingin silang lahat sa akin. Sumakay ulit ako sa motor. Pinatakbo ko ulit. At biglang nawala ang jeep. Wala na sa likod. Tanging katahimikan at malamig na hangin lang ang natira. Nang makalayo ako, huminto ako sa gilid. Huminga ng malalim. Nanginginig pa rin yung tuhod at kamay ko. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kahit nasa bahay, naririnig ko pa rin ang mahina at malakas na busina na parang bumabalik sa tenga ko. Yung presensya ng jeepney, hindi ko pa rin makakalimutan. Minsan, kapag nakatingin ako sa side mirror ng sasakyan, parang nakikita ko ulit yung jeepney. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa Kogyo at Boso-Boso, nararamdaman ko yung lamig sa hangin at yung presensya sa gilid ng highway. At tuwing nakakarinig ako ng busina sa gitna ng katahimikan, hindi ko maiwasang kabahan at maalala yung gabing yon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Dante. Gusto ko lang magkwento ng karanasan ko sa Marilaki Road. Mga bandang 2 AM nun, pauwi ako galing Antipolo. Pupunta akong Quezon. Mag-isa lang ako sa motor. Ang Marilaki Road, lalo na sa ganitong oras, ay halos walang ilaw, madulas at puro dilim. Ang hangin ay malamig at parang may kasamang bulong na humahampas sa balat ko sa bawat liko. Biglang sa gitna ng isang madulas na kurbada, namatay ang makina ng motor ko. Pumindot ako ng starter. Hindi bumukas. Namatay ang motor ko sa gitna ng kalsada. Umupo ako sa gilid. Pilit huminga ng malalim. Habang tinitignan ko ang dilim sa paligid, ramdam ko agad yung kakaibang tensyon. Yung tipong parang may nakatingin sa'yo mula sa kakahuyan sa gilid ng kalsada. Nakakakilabot. Ngunit alam kong kailangan kong manatiling kalmado. Hindi nagtagal, may naramdaman akong malakas na hampas ng hangin sa paligid. Parang may dumaan sa tabi ko. Sobrang lamig, naramdam sa balat. Halatang hindi galing sa natural na hangin. Pagtingin ko sa gilid ng kalsada, nakita ko ang isang matangkad, payat at walang katiyakang nilalang. Ang mukha nito ay kakaiba at namumula ang mata sa dilim. Hindi ito umatake o lumapit, pero ramdam ko ang presensya niya. Parang sinusukat ako, tinatansya. Kinabahan ako ng sobra. Halos hindi na ako makahinga. Sa ilalim ng buwan, kita ko ang mahabang kuko, matulis na ngipin, at katawan niya na parang lumulutang. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero nandun lang siya sa harap ko. Habang nakatingin ako sa kanya, may mahina at malamig na bulong mula sa hangin. Lumayas ka bago ka maabutan.
Hindi ako gumalaw. Alam ko kung gagalaw ako, baka mawalan ako ng balanse at mahulog sa gilid ng kalsada dahil sobrang dilim. Pinilit kong manatili sa motor. Nanginginig ang mga kamay ko at tuhod sa kaba. Dahil hindi ko kaya ang sitwasyon, kinuha ko ang cellphone ko at tumawag ng rescue service para ayusin ang motor ko. Habang hinihintay ko sila, ramdam ko na parang lumalapit ang nilalang sa akin. Pero ang bilis. Parang lumilipad. Lumipas ang ilang minuto. Ngunit sa dami ng kaba at adrenaline, biglang parang nagbago ang hangin. Tumigil ang malamig na panginginig sa balat ko. Tumingin ako sa gilid at wala na yung nilalang. Wala dun sa may kakahuyan. Wala sa kalsada. Para bang naglaho na lang sa hangin. Pagdating ng rescue team, naayos ang motor ko agad. Pero kahit nakauwi ako, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung gabing yun. Yung malamig na hangin, ang pabulong, at ang pangitain ng nilalang na nakatayo sa dilim. Hindi niya ako sinaktan, ngunit sapat na yon para malaman ko hindi lahat ng bagay sa dilim ay kaibigan ng tao. Simula noon, Sir Dave, kahit araw, tuwing dumadaan ako sa Marilaki Road, hindi ko maiwasang tumigil at tumingin sa gilid ng kalsada. Nag-iingat sa bawat anino at sa bawat hangin na dumadampi sa katawan ko. Minsan, habang nagmamaneho, ramdam ko pa rin ang malamig na presensya na sumusunod sa akin kahit wala akong nakikita. Hanggang ngayon, tuwing makakarinig ako ng hangin o busina sa gitna ng katahimikan ng bundok, bumabalik sa isip ko ang gabing yon. At bawat pag-alala ko, ramdam ko pa rin ang takot, ang kaba, at ang hindi maipaliwanag na presensya ng nilalang sa Marilaki.